We're already in Matthew chapter 18. At tatalakayin po natin ang unang 12 talata nito. And we've entitled this part as True Greatness, ang totoong kadakilaan. And we can divide this portion into 4 parts. First of all, the desire for greatness from verse number 1, and then the definition of true greatness from verses 2 to 4. Thirdly, the warning against offenses and sin from verses 6 to 9. And lastly, the Lord's purpose in coming from verses 10 to 12. Naway pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Let's pray. Almighty Father, maraming salamat for the great privilege to come before your throne of grace. Salamat dahil pwede kaming lumapit bilang kayo po ang aming Ama. At masarap maranasan, Panginoon, ang gayong pribileyo na kayo po ang dumirinig sa panalangin ng inyong mga anak. Salamat for the sacrifice of our Lord Jesus Christ and for the ministry of the Holy Spirit. Kayo po ang sumama sa amin at magbigay ng kaunawaan ng inyong mga salita. At turuan niyo kami, Panginoon, sa mga lessons na ito na gusto niyang aming malaman at isapamuhay. Nabili namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Again, true greatness. Simulan po natin as we go to verse number 1 of Matthew 18, the desire for greatness. At that time, the disciples came to Jesus saying, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" Mahalaga yung tanong nila, sapagkat it represents probably what is natural to men. Natural na tanong yun eh. No? Now, sabi sa Mark 9:33, pinagtatalunan daw nila yun, kung sino pinakadakila. At sa Luke chapter 9 verse 47, bago pa nila sabihin, alam na ng Panginoon yung kanilang iniisip. Now, sabi ko nga, it's a natural desire. And para bang ang mga tao, we are fascinated about something which is great, something which is extraordinary. Habang simula pa lang kabataan, di ba? Tinuturuan na tayo hanggang tayo nakakaisip, lumalaki. Kailangan maabot natin yung isang antas. Para bang gusto natin maging someone na kinikilala o merong ma-achieve na something great. At hindi naman masama yun in one sense, sapagkat tama na ituro sa bata, just like what the Bible says, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Pag may gagawin ka na rin lang, ibigay mo na yung best mo. So, maganda na mataas ang standard. Kesa naman yung walang pakialam or apathetic, yung bahala na kahit anong mangyari. Siyempre, ayaw din naman natin yon. Now, ang danger kapag hindi na ito makontrol at kapag ito na lang marahil ang umiikot sa isip at puso ng isang tao at palaging gusto niyang angat sa iba. And that leads, of course, to what we know as pride. At dito, ipapakita ng Panginoong Jesucristo yung kaibahan ng kaniyang prinsipyo, lalo na yung prinsipyo ng Diyos, kumpara sa standard ng mundo. Ito kasi ang normal sa mga tao, hindi ba? Now, kung maalala ninyo, ang isang common perception sa mga Hudyo, ang kaharian ng Diyos dito sa lupa ay napakadakila. It is with great splendor. Kaya kung itatadag ng Panginoon ang kanyang kaharian sa lupa, natural, gusto nilang malaman anong pwesto namin dyan. Ano bang posisyon namin dahil sumunod kami sa iyo? Diba? So natural yun na kanilang desire. Pero kung tatandaan nyo rin, naganap ito matapos sasabihin ng Panginoon sa Matthew 17 na siya ay magpapakasakit, siya ay mamamatay, at mabubuhay na muli. Kung natatandaan nyo, in that chapter, nalungkot sila dahil sa ganung diwa, sa ganung pagtanaw na ang aming Panginoon ay mamamatay. Nalungkot sila. Pero madaling nawala yun, napalitan na ng ibang usapin. At ito na nga, yung usaping pumalit. Yung sino ba talaga ang dakila. Kaya, again, gagamitin ng Panginoon ang pagkakataong ito para magturo. At ituturo niya, ano ba ang totoong kahulugan ng pagiging dakila? The definition of true greatness from verses 2 to 4 of our passage in Matthew 18. Sabi, "Then Jesus called a little child to him, set him in the midst of them, and said,
Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Nung sinasabi to ng Panginoon, according to Mark 9:33, nasa loob sila ng isang bahay sa Capernaum. At may mga nagsasabi, marahil daw, ito ay bahay ni Peter. Okay? Now, ang ginamit ng Panginoon to help them to understand ano ba talaga ang concept of greatness in the sight of God ay kakaibang kakaiba. He used a very good illustration na hindi nila aakalain because again, this is the opposite of what ordinary people were thinking. Kahit sa panahon nila at marahil sa panahon din natin. Now, sa panahon nila, at hindi lang sa kanilang kultura, marahil sa maraming cultures din, hindi ganun kahalaga ang isang bata. Bakit? Kasi ang bata, kung tutuusin naman natin, kahit ngayon naman, wala pa yung kamuwang-muwang. Wala pa masyadong alam, kailangan mo pang turuan, kailangan mo pang i-train para matuto. Wala pa masyadong kakayahan. At sabi nga ng isang writer, ang mga bata sa panahon yan, tinuturing na pagmamay-ari, property. Parang hindi ganun kagaya ng isang tao, just like as an adult. So kaya hindi ganun kahalaga ang turing sa mga bata, pero papakita ng Panginoon gaano kahalaga ang mga bata. Now, ang observation ni David Guzik dito, pagka tumingin ka sa isang bata, kahit nga daw dadaan ka sa isang madilim na lugar at makakasalubong mo ang bata, matatakot ka ba kung bata ang kasalubong mo? Of course not. Sabi niya, children are not threatening. We aren't afraid of meeting a 5-year-old in a dark alley. Totoo naman yun. Napakaamo ng mukha, marahil napaka-inosente, walang dapat ikatakot sa bata. Pero may application dyan. Sabi niya, when we have a tough, intimidating presence, we aren't like Jesus. Kasi dito, papakita ng Panginoon yung totoong character niya at ano ang kinakailangan para sa mga tagasunod niya. So kita niyo yung contrast. Habang tayo lumalaki, nagkakaisip, ang feeling natin, kailangan palagi tayong angat, kailangan palagi tayong nasa forefront, kailangan palaging tayong matapang. Pero in application, sinasabi niya, baliktad. Yung mga tao na palagi na lang kailangan ang presensya nila, nakakatakot, at hindi malapitan, ibig sabihin, hindi katulad ng Panginoong Hesukristo. At makikita nyo, bakit? Hindi ba ang Panginoong Hesus, kapag pumupunta siya sa isang lugar, sino madalas lumalapit sa Kanya? Yung mga bata. Napaka-comfortable na mga bata sa Kanya. Makikita mo agad yun, hindi siya kinakatakutan ng mga bata. And so, the Lord is also exhibiting His character. Kaya niya dinala as an illustration ang isang bata. Now, ginamit niya yung salitang verily or assuredly, katotohanan, para malaman nila gaano kahalaga yung kanyang sinasabi. Anong kailangan maganap? Una, they need to be converted. That word converted means change or turned. Kailangan may magbago. Hindi po pwedeng magpatuloy sila sa kanilang ordinaryong buhay. Pangalawa, they need to be converted as little children. Hindi lang basta nabago, pero ang inihalin tulad, kailangan mabago sila gaya ng maliit na bata. At makikita nyo, again, that childlike character. Again, iba yung pagiging childish, iba yung childlike. And thirdly, makikita nyo, this is a prerequisite to entering the kingdom of heaven. Ito daw ang kailangang mauna bago ang isang tao makapasok sa kaharian ng langit. Dahil kung hindi ka daw mababago gaya ng isang bata, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Ito yung ina-associate natin, again, in that great chapter in John chapter 3 about the new birth. John 3:3 and John 3:5, sabi ng Panginoon, inulit pa niya, verily, verily, I say unto you. Diba? Kailangan ipanganak na muli. Pag ang tao hindi daw ipinanganak na muli, hindi niya makikita at hindi siya makakarating sa kaharian ng Diyos.
Now, hindi ibig sabihin na ang mga alagad kailangan nilang ipanganak na muli in the spiritual sense na hindi pa nila kilala Panginoon. Pero kailangan may magbago sa kanilang isip, lalo na sa kanilang pagtanaw sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang kaharian, at ano bang ibig sabihin ng gantimpalang kanyang ipinagkakaloob. Kakaiba sa prinsipyo ng mundo. Kaya ang challenge for us, do we truly understand the meaning of greatness according sa definition ng Panginoon? Naintindihan ba natin yun? To the point, yun ang pinapursue natin. Yun ba ang gusto nating mangyari? O sumasabay pa rin tayo sa interpretation ng mundo pagdating sa pagiging dakila at angat? Kaya makikita nyo, sabi sa 4, therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Kung may katangian daw ang bata, at ito ang pinapresent ng Panginoon, yun yung pagiging mapagkumbaba, humility. Lalo na ang isang innocent child, wala naman siyang ipagmamalaki. Di ba? From the moment of birth, palaging umaasa sa magulang o nakakatanda. So walang pwedeng ipagmalaki yung bata. Of course, alam natin habang lumalaki ang bata, pwedeng maraming influences yan eh. Maraming factors, nababago yung kanyang isip at puso at pwedeng lumalabas yung kanyang depravity, yung kasamaan pa rin ng puso at a young age. Pwede mangyari yan. But basically, ang sinasabi dito ng Panginoon, as a principle, ang inherent o natural sa bata ay yung hindi nagmamataas. Di ba kaya nga pag nangako ka sa isang bata, pinangahawakan niya yun eh. Nasaan yung sabi mong bibili mo ka ng candy o chocolate? Ay, oo nga. No? Sayo, hindi tayo seryoso, siya seryoso eh. Ganun kasimple yung pananampalataya ng bata. Kaya, pag nilagyan natin ng formula, simple lang eh. Para sa Panginoon, ang sinasabi niya, humility equals greatness in the kingdom of God. Yung pagpapakumbaba, ang ibig sabihin ng pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Hindi yan tinuturo sa mga tao. Hindi yan ang prinsipyo ng karamihan. Now, ang sinulat ni D.A. Carson, the child is held up as an ideal not of innocence, purity, or faith, but of humility and unconcern for social status. Di ba? Kapag ang bata, walang iniisip yan eh. Walang pakemi yan eh. Kung kailangan niya, hihingi yan ng gatas. Lalo na kung dumidedi pa yan. Di ba? Pag kailangan niya ng pagkain, hihingi yan. Hindi siya mayabang. Mapagpakumbaba. And at the same time, sino ba naman yung bata na gusto niya agad? Di ba? Na siya yung kinikilala. Wala nga siyang pakialam dun eh. Tayo lang habang tumatanda, yun ang nagiging pagbabago sa ating isip. Gusto na natin, tayo na nakikita. Kaya yun ang kanyang binanggit. Kaya, I think the challenge here, kung meron mang anyo, somehow kahit anong anyo yan, na parang itinataas na natin ang sarili natin imbis na ang Diyos, at parang gusto na natin tayong sikat kesa siya, iwaksi natin yun. Yun ang lesson na gustong ituro ng Panginoon. Anumang paraan para tayo ang maangat, dapat huwag nating pangahawakan yon. Talikuran natin sapagkat ito mismo yung principle ng Panginoon. Alam niya yung ating kaloob-looban. Alam niya yung ating isip. Alam niya yung nangyayari sa buhay natin. In verse number 5, whoever receives one little child like this in my name receives me. So hindi lang sapat na pahalagan mo yung isang bata, and now he's shifting sa kanyang illustration of a real child. Eto na ngayon, lumalawak yung kanyang prinsipyo, not just with children, but those who are still young in the faith. Yung bata sa pananampalataya. Pag tinanggap mo daw ang isa na ang tingin ng iba ay wala lang kwenta, mababa, at para sa pangalan ng Panginoon, siya mismo ang iyong tinatanggap. Because we are doing it for His name's sake. Now, hindi tayo pwede maging extreme to the point na literal, sabihin mo, basta papahalagan ko yung bata, pero hindi ko papahalagan ng Panginoon. Hindi pwedeng kapalit yun eh. Ginagamit lang niya as an illustration na pag pinahalagan mo yung mahalaga sa Panginoon, siya talaga yung iyong pinapahalagan. He honors such act and principle. Tatandaan niyo yung Matthew 24,
which is called as a judgment of nations. Ganun din sinabi ng Panginoon, di ba? Habang ang mga bansa ay humaharap sa Kanya, ang sabi niya sa verse 40, "And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me." Huwag tayong manghinayang. Kapag ginamit tayo ng Panginoon to be of help to someone para sa Kanyang pangalan, para sa Kanya natin ginawa. At on the other hand, yung mga hindi tumulong, wala man lang kahit anong naramdaman to help others, wala rin ginawa para sa Kanya. Yun naman yun, on the other side. Okay? Again, dahil nga mahalaga sa Panginoon ang mga batang ito, lalo na yung mga nagsisimula sa pananampalataya, there's a warning. Kapag hindi natin sila pinahalagahan, sabi sa third part, warning against offenses and sin from verses 6 to 9. Sabi ng Panginoon, verse 6, "But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin." So, kita nyo, the shifting now comes, yung mga sumasampalataya sa Kanya. Pag tayo daw ang naging dahilan para deliberately ilayo sila sa Diyos o maglagay tayo ng harang para makalapit sila sa Diyos, pinapakita ng Panginoon, huwag nating gagawin. Mahalaga sa Kanya to na huwag tayo ang maglagay ng hadlang. Maging tulay tayo para ilapit sila sa Panginoon, huwag tayo maging hadlang. Anong sabi niya? There's a terrible, terrible consequence. Ano sabi niya? "It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea." Alam niyo yung millstone? Yung gilingan? Mabigat yun. Okay. Pero ang sinasabi dito yung gilingan, napakalaking gilingan. Kailangan pa daw ng hayop para madala. Hindi kaya ng isang tao lang. So, imagine the illustration para ipakita ng Panginoon yung gravity ng kasalanan ganoon. Isa na daw marahil sa pinakamalalang kasalanan. Imbis na ilapit mo ang tao sa Diyos, ikaw ang maghahadlang sa Kanya para lumapit. At imagine, yung itatali sa leeg. Anong mangyayari sa taong tinalian ng isang napakabigat na gilingan or millstone at itinapon sa dagat? May kawala pa ba siya doon? Wala na. Ang point is, wala nang pag-ahon. And that's a very horrifying death. Nakakatakot. In fact, sa mga Jews, nakakatakot na concept ito. Very fearful thing. Para sa kanila, hindi nila ginagawa ito eh. In fact, sabi nga ni William Barclay, the very picture of drowning had its terror for the Jew. Drowning was sometimes a Roman punishment, but never Jewish. Wala sa kanilang ganoon sapagkat nakakatakot yung ganoong concept. So nung ginamit ng Panginoon ng illustration, gusto niyang idiin ang point na wag sa kahit anong paraan na maging hadlang tayo para sa paglapit ng sino man sa Diyos. Maging instrumento tayo, wag maging hadlang. What a tragic thing kapag ikaw ang naging dahilan para ma-stumble yung isa. Sabi nga niya sa verse 7, "Woe to the world because of offenses, for offenses must come. But woe to that man by whom the offense comes." Natural daw sa buhay. Masasaktan tayo. Bahagi ng buhay yan eh. May ma-offend at makaka-offend. Natural yan. Kaya huwag tayong nagugulat kapag biglang hindi na meet yung expectation natin, bigla na lang natalisod tayo dahil sa pinagagawa ng isa. Nangyayari talaga daw yan. So aasahan na natin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, again, because we are living in a fallen world, ang tao makasalanan eh. Natural yan. Ang sinasabi lang ng Panginoon, delikado kapag ikaw ang naging dahilan parang iba ay matisod o wag nang magpatuloy na lumapit sa Panginoon. Di ba? May mga tao kasi marahil, they don't care ano maging impluensya nila sa iba. Ayaw nilang sumunod sa Panginoon at hindi nila alam may mga sumusunod sa kanila, lumalayo din sa Panginoon. They don't care. Huwag tayo ang maging dahilan. Now, in one sense, this is reassuring kung tayo ginawa ng masama at tayo
nasaktan, natisod, pwede mo daw ibigay sa Panginoon yung galit o anumang bitterness. Bakit? Kasi ang Diyos ang gagawa sa buhay ng nagkasala. Ipagpasa Diyos mo. Iniingatan ng Diyos yung kanya, yung mga anak niya. So, hindi pababayaan ng Diyos yung totoong sa kanya. But again, I think this is also a reminder, mag-ingat tayo. Na wag tayo ang maging dahilan na ma-offend ang iba. Now, pinag-uusapan naman natin, di ba, kung ang salita ng Diyos ipinapangaral at dahil sa salita ng Diyos may mga taong na-offend, hindi problema yung bakit. Natitisod sila sa salita ng Diyos eh. Pero kung tayo may sinabi o ginawa at talaga namang naging dahilan para sila lumayo, ingat tayo mga kapatid. At kapag nalaman natin ganon, we should immediately ask forgiveness from God at lumapit sa tao kung kinakailangan para ipaalam natin hindi talaga natin gustong mangyari yun. See, pinapakita ng Panginoon, ayaw niyang maging dahilan na tayo ang magiging ikatitisod at ikalalayo ng iba, that we would cause such grief and pain. Now, connected ito sapagkat pinag-uusapan sa susunod ang gaano ba kaseryoso ang kasalanan, the gravity of sin. Tingnan niyo sa verse number 8 and verse number 9. If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into life lame or maimed rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. And if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. It is better for you to enter into life with 1 eye rather than having 2 eyes to be cast into hell fire. Now, may nabasa ko and it's such an amazing story. True story to. May isang lalaki habang siya'y nagmamaneho ng isang truck, bigla siyang nabangga. At sa lakas ng pagkakabangga, nayupi yung harapan. It was crushed. At nasama yung kanyang leg. Hindi siya makaalis. Ipit na ipit at wala siyang means of communication kahit kanino. He had to make a very, very difficult decision. Bakit? Nakikita niyang tumatagas ang dugo at alam niya, pag hindi siya nakagawa ng paraan, mamamatay siya through bleeding. He would bleed to death. Alam niyo, he had to make a very, very hard decision. Naghanap siya ng kahit anong tool. And imagine niyo ang pain noon, just the thought of it. Wala siyang ginawa, kailangan niyang putulin yung kanyang legs para makaalis. Walang tutulong sa kanya eh. Now again, to make that long story short, nakahanap siya ng help. Nakaalis siya dun sa sakyan, and then nakahanap. Imagine, gumagapang na lang siya. At may nakakita sa kanya, dinala siya sa hospital. Pinakita yung picture. After several days, inoperan siya. Nakangiti na siya. Wala nang 2 legs niya. Pero buhay siya. Iyon, unbeliever yun marahil. Alam niya yung urgency of surviving. Hindi siya pwedeng magpatumpik-tumpik. Kailangan niyang mabuhay at gagawin niya lahat mabuhay lang. No, kung isang tao, in an ordinary sense, alam niya na pwedeng dumating ang panahon, kailangan niyang i-release ang isang bahagi ng katawan para matira ang iba at magpatuloy. Ginamit ng Panginoon ang illustration to show us ano ba ang mas mahalaga sa buhay natin? Mas mahalaga ba yung gusto ng Diyos o yung gusto natin? Tandaan nyo, ang tao hindi magpapatuloy sa kasalanan kung hindi masarap magkasala. Yun yung hatak ng kaaway. May sarap na dulot ang problema, meron ding consequence at the end na hindi na naiisip. Pero ginamit ng Panginoon ng illustration para ipakita kung ang isang tao handang putulin ang kanyang legs para lang mabuhay, ano ang handa nating bitawan at isuko
para sa Panginoon, para maging kalugod-lugod sa Diyos at para maging kagamit-gamit sa Panginoon. May mga bagay ba na humahatak sa atin at talaga na mga napakalakas ng puwersa na hindi natin mabitaw-bitawan, balik tayo ng balik simply because we want to live both ways. Alam na natin, hindi nakakalugod sa Diyos, pinipilit pa rin natin, baka naman matanggap ng Panginoon to. What would you do? Again, it's a matter of life and death. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, mas mabuti pa kung yan ang nagdadala sa isa pagkakasala, putulin mo na lang yung kamay mo o dukutin mo mata mo kaysa yung buong katawan mo mapunta sa impyerno. Anong point? Again, hindi ibig sabihin yung literal na bodily mutilation na masaya kang pinuputo lang. Walang ganung taong masaya dapat eh. Masakit yun eh. Hindi yun. Because imagine hanggang saan tutungo yun. Diba? Sa ibang bansa nga, bawal na magnakaw, may nahuling nagnakaw, puto lang kamay. Kaso, may pagka-kleptomaniac, paglipas lang ng ilang buwan, yung kabilang kamay naman, putol na. Ang problema, may mata ka pa. May puso ka pa. Merong isip ka pa. Kahit matanggal ang buong katawan mo, hanggat andyan ang makasalanang pagnanasa, magpapatuloy yung kasalanan. So there must be a radical transformation at yun ang sinasabi ng Panginoon. Handa tayong isuko sa Panginoon, ano man yun, whatever it might cost us. Kahit yung minamahal pa natin. Diba? Lalo na kung nag-i-enjoy ka na sa isang bagay, sa isang habit, sa isang bisyo, masayang-masaya ka dyan, pero alam mong hindi nakakalugod sa Diyos, are you willing to give it to the Lord? Are you willing na ihingi ng tawad sa Panginoon and to let it go? Yun ang sinasabi ng Panginoon na napakahalagang decision to make. Huwag nating hayaan, at marahil yun ang problema ng maraming mga tao eh. Hindi nila bibitawan ng anumang bagay na nag-i-enjoy sa kanila in order to gain eternal life in the Lord Jesus Christ. Hindi siya mas mahalaga. Pero sa mga Kristiyano, alam na natin dapat, wala nang question dapat sino pinakamahalaga sa buhay natin. And then, notice the last part. Sinabi ng Panginoon, bakit ba siya naparito? At ito rin yung dahilan, bakit kailangan pahalaga natin yung mga bago pa lamang sa pananampalataya. So, the fourth part is the Lord's purpose in coming from verses 10 to 14. Bakit natin sinabing connected? Kasi sabi sa 10, take heed that you do not despise one of these little ones, for I say to you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. Again, the little ones are believers na nag-humble ng sarili nila sa Diyos. Huwag na nating babaliwalayin kahit sino. At ang dahilan binigay niya, meron silang mga angels na tumutungo sa harapan ng Ama. Diba siguro dito nakuha yung concept na meron tayong guardian angel? Diba? Pero ang point lang, kung ang angels ay mga matataas na mga nilikha ng Diyos at pwedeng pumunta sa presensya ng Diyos at miniministeryan sila, pinapadala sila ng Diyos to minister to His people, mahalaga sila sa harapan ng Diyos. Huwag natin sabihing hindi mahalaga. Okay? At ito pa, the ultimate one, sabi sa 11, for the Son of Man has come to save that which was lost. Kinlarify ng Panginoon ang kanyang main mission, ba't kailangan niyang bumaba sa lupa? To save the lost. Ito yung mga walang pag-asa, hindi alam ang direksyon patungo sa Diyos. Again, these are believers who humble themselves in the Lord. He gave His life for them. Kung ibinigay ng Panginoon ang buhay niya para sa kanila, sino tayo na magsasabing hindi sila mahalaga? Kaya nga, di ba, sometimes, pag inisip natin, dapat nagkakaroon din tayo ng damdamin na pinahalagan sila ng Panginoon. Kung paano pinahalagan niya ako, dapat tayo naman na magpakita ng pagmamalasakit sa kanila. Let's reach out to them. Let's encourage them. Let's help them to grow in the faith. Kailangan yun ng bawat isa. Now, dito gagamitin ng Panginoon yung concept, again, of finding one and leaving
the 99. Parang similar dun sa parable of the lost sheep. Sabi sa verse 12, what do you think? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that is straying? Tingnan niyo yung extra effort na gagawin ng shepherd. He would make sure na secure ang kanyang 99 sheep. Hindi ibig sabihin hindi sila mahalaga, pero secure na sila, andyan na sila eh. Pero may isang nawawala, hindi niya pababayaan yung isang yun na nawawala. Kasi di ba, madali, pag marami ka naman pag-aaral, sabi mo, okay lang, isa lang naman yun eh. Sa Panginoon, hindi. Kahit nag-iisa yan, mahalaga yan. Ayaw niya na may mawala kahit isa na sa Kanya. Now, again, may similarity ito sa parable of the lost sheep sa Luke 15:3-7. Pero magkaiba sila ng purpose. Di ba? Kung matatandaan nyo, the whole chapter doon ay patungkol sa mga hindi pa ligtas. Kung paano nawala yung coin, di ba? Tapos, ginamit yung lost sheep. Ito naman, para ipakita yung kahalagaan ng isang kumikilala sa Panginoon. Notice the love of God. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi lang sa pangkalahatan, sa bawat isa. Kaya kilala niya yung sa Kanya. Mahal niya yung bawat isa. And ang Panginoon, napakahaba ng pasensya niya. Kahit lumalayo yung isa, ibabalik pa rin niya sa Kanya, hahanapin niya. Siya ang gagawa ng paraan. And then, masaya siya kapag nahanap niya. And He will protect them. Kaya nga sabi sa 13, and if he should find it, assuredly I say to you, he rejoices more over that sheep than over 99 that did not go astray. Bakit siya masayang-masaya? Kasi natagpuan yung nawawala. Diba? All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath, diba, sought us. Hinanap tayo ng Panginoon. Salamat. Sometimes, hindi pa natin alam minsan lalo kung hindi pa na-save yung isang tao, kasama pala siya dun sa lost sheep. Kala mo kambing no? Pero lost sheep pala. Dadali ng Panginoon sa kanya. Sana tayo din ganun ang damdamin natin. Pahalagaan natin kahit yung nag-iisang yun. Hanapin natin kapag nawawala. And then sabi sa verse 14, even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Ginamit niya na naman yung term little ones. One of these little ones. Sa tingin ng iba, walang kwenta. Pero sa tingin ng Panginoon, mahalaga. Okay? And ito yung pagpapaalala sa atin of the security of the believer. Kapag totoong kumilala tayo sa Panginoon, nasa kamay tayo ng Panginoon, hindi na tayo maaagaw ng kahit sino pa man. We are secured in the hands of our Savior. Hindi ba, ito rin yung panalangin ng Panginoon sa John 17:12. Sabi niya, while I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost, except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Yung totoong sa Panginoon yan. Medyo minsan, gumegewang-gewang ang buhay, minsan nadadapa, minsan lumalayo, pero ibabalik ng Panginoon yung totoong sa Kanya. Magigising siya sa katotohanan, kailangan niya ang Diyos. Yung hindi sa Panginoon, kahit anong pilit mo, hindi lalapit sa Panginoon yan. Kambing But again, the good news should be proclaimed to all. Hindi natin kasi alam kung sino yung lost sheep at sino yung kambing. We just proclaim to everyone. At hindi mo alam, malay mo, yung binahagian mo ng salita ng Diyos, isa pala sa kikilusin ng Panginoon. Diba? Kaya hindi natatapos, mga kapatid, yung tungkulin natin, kapag nagligtas ang Panginoon, simula pa lang yun. Kung paano tayo ginabayan ng Panginoon at ginamit ang ibang tao sa paglago natin, tayo din gagamitan ng Panginoon para tulungan ng mga bago na lumago hanggang maging matatag at sila rin mismo ang uulit ng process para ibahagi nila sa iba at tulungan yung iba. Ipagpatuloy natin mga kapatid, hindi pa tapos yung mission natin. And may the Lord encourage us what true greatness really means. Kahit walang pumapansin o nakakakita, gawin natin sa pangalan ng Panginoon.
at siya ang magbibigay ng totoong reward. May the Lord encourage us through His Word.